Sa ating kalalakihan, dagdag kaalaman. Lalo itong Friday. Di ba pag Friday, nag-aadan? Which is ang sunnah, pag dumating ka sa masjid at nag-aadan, halimbawa ng duhur, asar, at kapapasok mo lang sa masjid, huwag ka muna mag-sunnah hanggat hindi matapos ang adan. Kasi sunnah, sundin mo. Pero, magkaiba ng hatol pag Juma'a. Magkaiba ng hatol pag salatul Juma'a. Bakit? Kasi ang sunnah, pagpasok mo na masjid, mag-sunnah ka na agad. Kahit nag-aadan pa lang. Yan ang pagkakaiba sa mga ordinaryong sala. Naintindihan? Bakit? Bakit Ustad, magkaiba yung duhur at Juma'a? Bakit sa duhur, pagpasok ko ng masjid, pag nag-aadan, patapusin ko yung adan? Kasi wala ka namang hihintayin pagkatapos mong mag-sunnah na magsasalita, leksyon. Which is, ang sunnah, mas magaan yan kaysa khutbah. Ang pakikinig ng khutbah is wajib. At ang pagsasala mo ng sunnah is sunnah. Which is, kailangan mong mag-sunnah agad para makarinig ka ng khutbah na ipinag-utos sa iyong pakinggan. Pwede naman pagsabayin yung Naintindihan? Kaya pagdating mo na masjid, kahit nag-aadan pa lang, mag-sunnah ka na agad. Pag sa loob ng masjid na, pagpasok mo na masjid, mag-sunnah ka agad bago umupo. Pero kung take note, kung ang lalaki ay nagsala na hindi nakapasok sa masjid at sa labas, umupo na agad. Bakit? Wala pong sunnah before salat Jumu'ah. Wala pong sunnah ang Jumu'ah before. Ang sala lang po tahiyatul masjid. Naintindihan? Kasi kung late ka, umupo ka na agad. Kasi walang sunnah yun. Hindi ka makapasok. Kung hindi ka makapasok. Kasi pinuno ng mga babae. Ibig sabihin, Ustad, hindi ka pwede magsakay pa ulit ka. Pero kung late ka, pero kung maaga ka sa masjid, maaga ka, wala pang ada, di ba? Maaga ka doon sa masjid, which is ito pinakamainam sa araw ng Juma'a, pwede ka lang magsunnah ng sunnah mutlaka. Magsusunod ng tahiyatul masjid. Tapos pagkatapos ng adan, magsusunod ulit. Ito po, sagot dyan. Ito pong sagot dyan. May mga taong ganun. Take note. Pag sa araw ng Juma'a, magkaiba, take note, pag ordinaryong araw, hindi po Juma'a, halimbawa duhur, asar, maaga kang pumunta sa masjid para maalam yung pagkakaiba. Pagpasok mo ng oras ng duhur, before duhur, nandun ka na sa masjid. Ika nga maaga ka. Bago ka umupo, magsala ka ng 2 rakaat. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida, fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain." Pag pumasok ang isa sa inyo sa masjid, huwag uupo hangga't hindi mo na makapagsagawa ng 2 rakaat. Okay, nandun ka na sa masjid. Then, biglang dumating yung taga-adan at nag-adan ng duhur. Pagkatapos niya mag-adan ng duhur, tatayo ka uli para magsunnah ng 4. Intindihan? Yun ang sunnah. Pag maaga ka sa masjid. Ngayon, i-compare natin sa araw ng Juma'a, which is maaga ka rin sa masjid bago mag-adan. Alam ba, mga 11, nasa masjid ka na. Sa duhur, maaga ka, nagsala ng 2 rakaat, pagpasok ng duhur, tatayo ka, sala ka ng 4. Pag Juma'a, magsala ka pa rin, pagpasok mo ng masjid. Sunnah ka lang ng sunnah. Pag adan, hindi ka na pwedeng tumayo. Yun ang pagkakaiba. Bakit? Kasi po, wala pong sunnah before Juma'a. Ba't ka tatayo? Yung sa Maghrib. Huh? Walang sunnah. Ang sunnah niya nasa... Oo. Sa Juma'a kasi, sa Juma'a, take note, sa Juma'a, wala siyang sunnah na connected sa sala na yan. Ang sunnah before, hindi dahil sa salatul Juma'a, kundi sunnah dahil sa araw na yan, o kaya dahil pumasok ka sa masjid. Ngayon, kung sa mga ordinaryong sala, ay mga obligado, duhur, asar, maghrib, isya, fajar, naintindihan? May mga dalil na may sunnah before. Which is, may nahati kasi ang sunnah ng mga obligadong sala, yung sunnah ratiba sa 2 po. Mayroong sunnah ratiba muakkada at saka sunnah ratiba ghairu muakkada. Ang sunnah ratiba muakkada, yun yung 12 rakaat. Yung mabigat na sunnah na in-encourage tayo dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa niya is yung 12 rakaat na alam nyo. Before duhur 4, after duhur 2, after maghrib. So hindi po napabilang ang before maghrib and hindi po napabilang ang asar at hindi rin po napabilang ang before isya. Kaya lang, mayroon ding sunnah before maghrib, before isya, before asar na sunnah ratiba pero ghairu muakkada. Hindi siya mabigat. Which is, kahit hindi mo na siya gawin. O kumbaga, kahit magawa mo paminsan-minsan lang, kahit hindi mo na i-maintain.
Naintindihan? Okay? So, yun pong pagkakaiba. So, inshallah naintindihan. Okay, may